Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. May babalita lang po ako. Nako, breaking news po ito. Matindi po ito. Iglesia ni Cristo naghahanda na. Magsasagawa po ng rally kontra impeachment. Kontra po sa impeachment kay VP Sara. Ito po, pakinggan na po natin. Huwag na natin patagalin. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Ito po ay sa Net 25, ano? Ang Net 25 ay Iglesia ni Cristo. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Okay. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Okay, i-quote ko lang po itong sinabi ni Sir Jay Sonsa, no? Ito po, impeachment complaints. Alam ng complainants na hindi lulusot. Ang importante sa kanila ay makapanira kay Inday. That's the objective. Sabaw po itong impeachment na to Nakuha lang nila yung mga grounds nila doon sa mga sinabi ni VP Sara. Yung pagwawala, yan daw ay wala na raw public trust si VP Sara. At yung iba pa sa hearing. Wala talaga silang may kaso Kaya nagsagawa sila ng ganito. Pinlano ito ni Tamba at ni Castro. So, nakita naman natin kung sinong nagsampa ng impeachment. Ang mga Makabayan Black, ang mga komunista. Okay? At kilala na natin ang komunista. Talagang mga expert sila. Kumbaga, valedictorian na ito pagdating sa propaganda. Mga nag-aral yan Nag-aral ng propaganda. Iba't ibang libro. Libro ng China dati, si Mao. Pinag-aralan nila yan sa West. Yung mga komunista sa iba't ibang bansa, may mga libro yan. Yan yung mga pinag-aralan nila kung paano magsagawa ng propaganda. Kaya mga valedictorian yan, mga summa cum laude yan. Mga hustler, expert yan sa pagdating sa propaganda. So, kung makikita nyo dati, may mga magdidemanda, sila Castro, magdidemanda. Merong ididemandang isa, yung kaaway nila. Magpapatawag ng media yan. So, mapapanood natin sa balita, andun yung
gumagawa ng propaganda, andun, may hawak-hawak pa yung papel na demand demand documents niya. So, kapag napanood mo yung balita na yon, ay may dinidemanda. Totoo kaya yan? Totoo. Nandoon na yung isip kagad. Pumasok na sa isip ng tao. Totoo kaya to? Mag-aalangan ngayon ng tao dun sa tao na idinidemanda. And then darating yung oras, ang panahon na ibinasura na yung kaso. Ibig sabihin, wala naman talaga. Ngayon, yung mga nanood nung press con, nung isang propagandista, no, yung nakapanood, na nag-alangan, ay, yung kumbaga, naguluhan na. Totoo kaya yan? Totoo kaya yan? Tapos nung ibinasura na at binalita din naman, at hindi niya napanood, ang napanood lang niya yung pagdidemanda. Yung pagbabasura na, hindi niya napanood. So, nandun na sa isip niya yon. Masisira na yung isang politiko, kung sino man yon, masisira na yon. Kumbaga, meron ng may doubt na yung tao sa mga nakapanood at hindi napanood yung balita na ibinasura na yung kaso. So, sila, gawa lang sila ng propaganda. Kahit papano, meron silang malilinlang. O, paunti-unti. Basta araw-arawin lang, palagi lang nilang gawin, dadami yung maniniwala sa kanila. Kung hindi talaga kayo magsasaliksik. Kaya, lagi ko sinasabi yan, magsaliksik kayo. Cellphone lang. Hindi mo kailangan ng ibang gadget pa. Cellphone lang. Siyempre, may load, may wifi dapat. Sa isang banda, maganda po ito. May mga pumapalag na religious group. Kagaya ng KOJC. Ito na nga, Iglesia ni Cristo. Meron lang talagang isang dahilan na medyo hindi okay para sa akin talaga. Yun nga yung opinion daw ni Marcos Jr. kung saan hindi siya pabor sa impeachment dahil nga mas maraming dapat gawin ang gobyerno, makakadistract lang daw ito. Siguro talagang gumigitna lang yung iglesia. Kumbaga nag-iingat at ayaw nila ng kaguluhan para sila sa kapayapaan. Nag-iingat lang siguro ang Iglesia ni Cristo. At sa isang banda, totoo naman na maraming problema talaga ang Pilipinas, ang ating bansa, ang mamamayan na dapat unahin ng gobyerno, lalong-lalo na ng Kongreso. Kita nyo, ano na ginawa ng Kongreso? Mayroon ba silang mga ginagawa para mapaunlad ang bansa? Ano na ginagawa ng mga... Kaya nga, binabastos na sila. Tinatawag na silang buhaya. Tinatawag na silang mga magnanakaw. Kasi wala na kayong ginawa para mapaunlad nyo ang bansa. Makatulong lang ba sa mga mahihirap? Hindi naman nakakatulong yung ayuda. One time lang yan. One time, big time. Kumbaga, band-aid lang. Ang daming problema. Unang-una na yung kagutuman, kahirapan, kawalan ng trabaho, mahal na bilihin. Nagtataas pa ng tuloy-tuloy pa ang taas ng langis, gasolina. Pero parang hindi ito naririnig. Parang bingi ang ating mga congressmen pagdating sa bagay na ito. Wala silang naririnig. Puro Duterte, Duterte, Duterte. Pabagsakin ang Duterte, impeach ang Duterte. Tapos sa bandang huli, ay hindi namin pinag-uusapan ng impeachment. Hindi. Pambihira naman. Grabe naman yan. Grabe namang panlilin lang yan. Nagpupuyat nga kayo sa hearing para makakuha ng substance, ng grounds for impeachment. Tapos wala kaming kinalaman sa impeachment. Grabe naman. Garapalan, lantaran na nga yung ginagawa ninyo. Sabay mag-de-deny pa kayo. Mabuti pa ang Senado.
At least meron silang mga binubulgar na mga korupsyon. Korupsyon ng Congress. At least meron silang ginagawa. Tinutuloy nila yung oversight committee, yung pag-check and balance ng mga budget ng bawat departamento. Kayo wala na po eh, mga Congress o mga congressman. Tanging Vice President lang ang binubusisi nyo, kinakalkal nyo. Wala nang iba, Vice President lang. Nabigay na namin yung mga halimbawa, nabigay na namin yung dahilan kung bakit pinupuntiryan nyo si BP Sara. At nagsalitaan na rin si BP Sara na ang ating speaker nga na si Martin Romualdez ay may pangarap, may ambisyon na maging presidente. Kung kaya't pinagtutulungan nyo ngayon si Vice President Sara Duterte. Yan, isang magandang halimbawa yan. At isang magandang dahilan para gawin nyo kay BP Sara. Kung kaya't nakikita ng marami, ng halos lahat ng buong Pilipino, nakatuto kayo kay Vice Presidente. Nagsalita na rin ang Katoliko. Wag niyong hintayin na baka magsagawa rin yan ng rally. Baka ang ating kardinal ay magpatawag din ng rally. Palaki na ng palaki yung kaguluhan sa Pilipinas. Pabagsak naman ng pabagsak ang ating ekonomiya, ang ating bansa. Hindi na po tayo uusad. Ang hihintayin natin dito, ang titignan natin, kung gaano ba kabilis bumagsak o mabagal bang bumagsak. Pabagsak po. Hindi po tayo pataas. Wala tayong nakikitang pataas, paunlad. Wala. Pabagsak ang Pilipinas. And after that, babalik tayo sa ating pinaka-leader, sa ating presidente. Siya ang namamahala sa Pilipinas. Siya ang presidente, siya ang pinuno ng buong bansa at lahat ng mamamayang Pilipino. At the end of the day, siya ang babalikan natin. Siya kasi ang Pangulo eh. Kaya siya ang number one, unang-una na masisisi kapag nagka-letse-letse ang ating bansa. Siya talaga. Dahil siya ang presidente, siya ang unang sisisihin dito. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod. Bye-bye!